So, nandito na tayo guys. Ito na yung Torii Gate na na entrance. Time check muna tayo. Alas 9 na ng umaga. Medyo maaga ulit tayo nagising dahil nga gagala ulit tayo. Siyempre bago tayo kumain ng breakfast, inom muna tayo ng Micho. Ito yung pampapayat natin at marami siyang health benefits para sa atin. Habang tumatagal kasi, medyo nasanay na akong uminom ng ganito. Weather check muna tayo. Ayun, at least maaraw-araw na dito sa Japan. Halos 2 araw kasi umulan dito. Lalo na nung gumala tayo sa Kyoto nung kahapon. Lakas talaga ng ulan nun. Sa lahat po ng mga kababayan natin na nakatira sa bandang Kyushu region, lalong-lalo na po sa Kumamoto, sana po safe lang po tayong lahat dyan. Dahil matindi po yung matindi po yung pagbaha dahil sa sobrang lakas ng ulan. Halos na basa ko lang po yan sa news nung kahapon guys. Grabe po yung grabe po yung baha. At sana po okay lang po kayo dyan at mag-iingat po kayo lagi. Kain na tayo ng breakfast guys. At ito yung ulam natin, sinigang na salmon. Ito po yung niluto ko kagabi. At actually ito na yung kinain ko ng dinner. Good news ngayon, meron ng kangkong sa amin kaya nakabili ako ng dalawang piraso. Dito na pala ako ngayon sa Eki at sasakay tayo ng train. Pupunta ulit tayo ng Kyoto. Siyempre ito yung part 2 ng pagpunta natin ng Kyoto. Pero this time ibang tourist spot naman yung pupuntahan natin. Weather check muna tayo. 31 degrees Celsius po dito ngayon. So far so good. Medyo mahangin naman po at hindi naman siya ganun kainit. At hindi rin maaraw dahil na rin ito sa sa buong araw ng pagpulan nung kahapon at nung isang araw. Ayun po, nakarating na tayo dito sa Kyoto ngayon. Bale, mag-Norikay lang tayo or magta-transfer tayo ng train papunta ng Fushimi Inari Shrine. Tsaka dito rin natin makikita yung isa sa pinakasikat na tourist spot na makikita dito sa Kyoto. Ito yung tinatawag natin na Senbon Torii. So, nandito na tayo guys. Ito na yung Torii Gate na na entrance. So dito rin natin makikita ang Senbon Torii Gates or tinatawag natin na 1,000 Torii Gates sa English. At hindi lang Senbon Torii Gates ang makikita natin dito, kundi yung shrine na tinatawag natin na Fushimi Inari Shrine. Dito rin yan makikita guys. So papasok na tayo dito sa mismong Fushimi Inari Taisha or tinatawag natin na shrine. Dahil ito rin yung entrance na papunta sa mismong Senbon Torii Gates or 1,000 Torii Gates sa English. Kung makikita nyo yung mga structures dito or yung mga shrine, napakaganda. At halatang nililinis nila ito palagi. At marami pang ibang mga shrine na makikita nyo dito. Tsaka meron din pala dito kung saan pwede kayo mag-wish. Dahil lahat ng wish dito ay natutupad. Dito naman kung saan pwede kayo magdasal. So ito na pala yung entrance ng Senbon Torii Gates at magsisimula na tayo maglakad papunta sa loob. Halos karamihan ng mga pupunta dito ay mga foreigners.
At napapansin nyo rin dito na napakaraming tao ng ganitong oras dahil ito rin yung isa sa tourist spot na makikita dito sa Kyoto, ang Senbon Torii Gates or kilala rin bilang 1,000 Torii Gates. Pinapaniwalaan naman ng ibang Hapon na merong 10,000 Torii Gates na makikita dito sa buong kabundukan at ibang mga Torii Gates ay nakadedicate noong Edo period. Kaya hanggang ngayon maraming mga turista ang nagsisipuntahan dito. At lahat ng mga Torii Gates dito ay donations na galing sa mga worshippers na galing sa iba't ibang bansa. At hindi lang hiking experience ang mararanasan nyo dito, kundi cultural at spiritual. Okay guys, nakagala na tayo kanina sa mismong Senbon Torii at nakarating din tayo sa mismong Fushimi Inari Taisha. Pero hindi ko na kasi napuntahan yung mismong shrine dahil medyo may aakyatin pa kasi dun eh. So bali sa na lang yung pinunta ko sa mismong Senbon Torii Gates dahil yun naman yung maganda rin naman yung mapapasyalan kasi dun. Mukhang may delay ang guys, JR Kobe line. Yun po yung cost ng delay. So sa ngayon, pabalik na rin ako ng Osaka. At medyo nagugutom na rin ako kaya naisipan ko na lang kumain na lang doon sa pagbalik ko ng Osaka. At dito sa Kyoto, sobrang mahal ng mga bilihin dito. Lalo-lalo na sa mga pagkain guys. Kaya nung kumain ako ng lunch kahapon doon, rin ako doon, naka 2,000 yen. Isang lang yun kasi isang set na rice. Kaya ayun, di na rin ako uulit sa ngayon. So time check muna tayo. Launa na po ng tanghali at hindi pa tayo kumakain ng lunch. Pero nakakain na rin tayo ng breakfast bago tayo umalis ng bahay. Tapos di rin tayo tumagal kanina sa mismong Fushimi Inari. Bale, yung pinuntahan lang natin doon, yung mga Senbon Torii Gates or tinatawag natin na 1,000 Torii Gates sa English. At hindi na rin natin napuntahan yung iba dahil na rin sa sobrang dami ng mga turista. So, ito na nga, nakarating na rin tayo dito sa Osaka ulit. At maghahanap muna tayo ng mga kainan for lunch. Dahil na medyo nagugutom na rin ako. At kailangan na rin natin kumain bago tayo umuwi ng bahay.
Ngayon, nandito ako sa Umekita. Ito yung sikat na teddy bear dito na may tubig, guys. Para siyang fountain. So, bago tayo umuwi ng bahay, mamamasyal muna tayo dito saglit. Ito nga pala yung, yung Umeda Sky Building. Malapit niyan dito at tatawirin na lang yan. Diba, sa susunod, papasok tayo dito. Pag may day off ulit tayo by siguro next month or after 2 months pwede tayo pumunta dyan anytime. Ito nga pala yung parang fountain dito. Ayan o. Ang ganda, inaano ng tubig. Tapos ayan pa pala sa baba, guys. Ayan, ganda rin dito. Papunta nga pala tayo ngayon sa park. Dito yan sa may Umeda. Or tinatawag na Umekita. Dahil nasa taas tayo ng Umeda, guys, kaya siya kita. Ito yung panlaban nila sa init. Pagka lumapit kayo dyan, medyo malamig. Ano lang kasi siya, guys, sprinkler ng tubig. Ayan o. Wings. At ito na yung park dito, guys. Halos bago lang itong park na to. Dati kasi pwede pag dumaan dito sa mismong damuhan. Kaso ang ginawa, sinirado nila sa ngayon. Ayan, tignan nyo naman po na ang daming mga tao. Dahil nga maganda dito, guys. Tsaka malapit na dito sa mismong Sky Building, tsaka sa ibang mga buildings dito. Ayan, tabi-tabi. Ganito lang kasimple yung park dito. At sabi natin na malinis. Walang nagiiwan ng mga kalat dito. Actually, ngayon ko lang napuntahan itong park na to dahil bagong gawa lang ito recently. So, pwede naman kayo pumunta dito, guys, lalo na sa mga mahilig makipag-date. Ayun, pwede kayong mag-picnic, lalo na summer. So, ito pala yung dahilan, guys, kung bakit nila sinalado itong park. Dahil may maintenance daw ngayon. Inaayos nila yung banda dito So sa ngayon, alam na natin itong lugar na to. Ito pala yung tinatawag na Umekita Green Place. Dito po yan. Makikita nyo po yan dito sa harapan ng mismo Osaka Station na JR Line. Pagkatawid nyo dito, andito na yung Green Place. Ito po yung mga park na Tapos banda doon, meron siyang mga stalls, mga bilihan ng mga pagkain, mga inumin. Ayun po, meron po dito. So, masasabi ko, guys, magandang mamasyal talaga dito. First time ko lang nakapunta dito. So, yung sinasabi ko nga palang stalls dito, mga bilihan pala ng mga alak. Kala ko mga pagkain. Halos lahat. Mga iba't ibang klase ng mga alak dito. Anyways, nung dumaan nga pala ako sa Umeda kanina, nakabili ako ng Dubai chocolate sa Lindt. Ayan po. Hindi siya fixed chocolate, guys, pero gawang gawang Lindt naman. Nakikita nyo naman dito, may kasama talaga siyang nape at saka pistachio. Actually, first time ko lang siyang matitikman. Pero hindi yung fixed chocolate Ito pong Lindt. Titikman nga natin kung masarap nga ba ito. Bubuksan na po natin. Perfect yung box Yun. Tapos ito na yung lalagyan niya. Tapos buksan natin ito. Isang bar. Ito yung naman niya, guys, sa loob. Bali isang mo na yung inano ko. Ito po. Lindt. Tikman na po natin. Okay siya, guys. Wow! Matamis nga lang siya. Kasi nga chocolate. Actually, first time ko lang siyang tikman. Yung loob pala dito ay medyo siya, crispy. Hindi ko alam kung ano yung part ng loob na to. Kung anong nafe yung ginamit nila dito. Parang na-curious kasi ako